Alam nyo ba guys na gustong ihiwalay ni former President Duterte ang Mindanao dito sa Luzon at Visayas. Gusto niyang maging independent ang Mindanao. Tingnan nyo kung ano-ano na lang ang pumapasok dito sa isipan ni former President Duterte. Mukhang tama nga ata si President Bongbong Marcos na talagang epekto na ito ng fentanyl sa kanyang pag-iisip. So ngayon guys, ang gustong mangyari ni former President Duterte na magkaroon ng separation ang Mindanao dito sa Luzon at Visayas. Para sa akin guys, it is not a win-win solution. Promise, hindi niya man lang inisip ang kapakanan ng kanyang kababayan, kundi para lang ho sa kanyang sarili at mga personal na interes. Alam nyo guys, pag magpabudol kayo dito sa taong to, parang binenta nyo na din ang inyong kaluluwa para ho pagtaksilan itong ating bayan. Paano ko nasabi na this is not a win-win solution? Imagine ha, hindi ko naman sa hinihingi or hindi ko gustong mangyari to sa Mindanao. Pero what if lang naman, inatake ang Mindanao ng mga terorista? Hindi ko gustong mangyari to ha, pero what if lang inatake ang Mindanao ng mga terorista? Tapos, nakaseparate ang Mindanao dito sa Luzon at Visayas. So, sino yung tutulong sa kanila? Unang-una, para depensahan ang Mindanao laban dito sa mga terorista. Saan sila hihingi ng tulong? Sa AFP? Sa PNP? Na hindi naman sila pwedeng tulungan kasi in the first place, separate na ang Mindanao sa Luzon at Visayas. What if lang na nagkaroon na ng separation? Diba? This is not a win-win solution. Pangalawa, sa nakikita ko dito, there's a possibility na baka itong Mindanao na to gawing city of province. Province pala, city of province. Gawing probinsya ng mga Chinese. Diba? Dahil unang-una sa lahat, si former President Duterte, kung matatandaan nyo, sinabi niya na kung gusto nyo, gawing probinsya na lang ang bansang Pilipinas, parang binibenta niya na tayo. Pangatlo, sa nakikita ko dito kung bakit gusto niya din ng separation ng Mindanao sa Luzon at Visayas, it is because of power. Diba? Uhaw na uhaw sa kapangyarihan, takot na takot, mawalan ng kapangyarihan sa bayang ito. Gusto niya siya lang yung naghahari. So, hindi ko lang alam kung saan dyan sa tatlo, pero guys, this is not a win-win solution. Promise, maawa naman kayo sa bayan nyo. Diba? Ito yung balita guys, panoodin natin. Sabi niya, ilang presidente na daw yung nagdaan, pero ilang presidente na daw yung nagdaan, pero wala pa din daw nangyayari. Parang tanga naman to, bakit? Hindi ka ba naging presidente? Diba? Akala ko nawala yung yung ilaw. Kasi guys, pag nawala yung ilaw dito, it means lobat. Hindi ko pa naman to chinarge. Nawala tuloy ako. Ngayon, okay, panoodin ko muna ipapanood ko sa inyo guys yung video. Kayo, kung kayo ako, gusto ko na. Nasawa na ako sa gaw. Wait lang guys Ilang presidente na. Wait lang. Kasi independent tayo, kung kayo ako, gusto ko na. Nasawa na ako sa gaw. Ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Sawa na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa. Dahil dito, isa sa mga ipinasusulong ng dating Pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang press con kagabi sa Davao City, inilahad nito na si dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit paglilinaw ng dating Pangulo, hindi ito maituturing na rebelyon o paghihimagsik laban sa bayan. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures
resorts in Mindanao magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Wait lang, puputulin ko lang yan guys Diba? Talagang literal na sarili mo lang ang iniisip mo. Pero guys, hindi ko naman sinasabi na first time tong mangyayari. Kasi sa iba't ibang dako ng mundo, may mga bansa na humiwalay na din. Kagaya ng North Korea at South Korea. Meron din yung Singapore at Malaysia. Madami pa guys, pero tingnan nyo example na lang natin yung Singapore at Malaysia. Yung Singapore ang yaman na nang dahil sa good governance. Tingnan nyo yung Malaysia. Ganun pa din. Kaya ngayon yung sinasabi ko guys na, you know, hindi to a win-win solution lalo na't maliit lang tayong bansa. Na dapat sana sa atin ay magtulungan tayo. Pero nang dahil nga sa putang inang kapangyarihan na hinahangad ninyo, gusto nyo magkawatak-watak tayo. Hindi nyo man lang inisip kung ano yung magiging epekto nito sa ating mga mamamayang Pilipino. Kumbaga kapag mangyari to parang, you know, magkakaiba na tayo ng mga pananaw, perception. Tayo na iisa lang, parang tayo din yung maglalaban-laban. Hindi niya ba ito naisip? Diba? Nakakaloka. Kay dating Pangulong Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources. Yan nga yung sinasabi ko na ang Mindanao ay napakayaman sa mga resources. Kung kaya't, baka, 'di ba? There's a possibility na maging probinsya ng China itong Mindanao, mapapakinabangan ng China itong Mindanao, lalo pat napaka-resourceful sa likas na yaman ang Mindanao. So imbis na Pilipino ang makinabang sa likas na yaman ng ating bayan, ibang lahi ang makikinabang. Bakit naman ganun, digong? Hindi ka ba naawa sa kapwa mo Pilipino? Hindi mo ba nakikita yung mga possible scenarios? Diba? Sarili mo lang iniisip mo. Maging makabayan ka naman kahit papaano. Maging makapilipino ka naman kahit papaano. Hindi yung personal na interest lang yung, you know, diba pinapalakad mo? Huwag ganun. Nakaka-disappoint ka. Diyos ko. Dahil dito nang gagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Mindanao is rich. But Huwag na nating ituloy yan. Wait lang. of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat ito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. Muli ring tinuligsa ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Romualdez ang umano'y siyang nasa likod ng charter change campaign. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na niya alam ang estado ng People's Initiative at kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Chacha. Ayon sa Pangulo, kinukonsulta na niya ang mga legal expert tungkol sa charter change. JP Nunez, UNTV News. Grabe, no? Grabe. Pero sa nakikita ko dito, guys, isang kalinawan sa akin na nang dahil lang ata sa kagustuhan. Guys, hindi ko to sure ha, pero ito lang yung napapasok sa isip ko. Siguro nang dahil sa kagustuhan ata ni former President Duterte na makatakas sa ICC, abay, ito na lang yung kanyang huling alas na i-separate yung Mindanao sa Luzon at Visayas. See? So, kasi mayroong pagdiin na din dito si House Speaker Martin Romualdez, diba? Na sabi niya, baka meron kang kaso na nilabag nung administrasyon mo kung kaya't dapat harapin mo ito.
So I think the ICC is here in our country. And conduct na sila ng investigation. I think tapos na, and by the middle of this year, 'di ba, baka lumabas na yung warrant of arrest. So I think takot itong si former President Duterte. 'Di ba? Kasi meron naman talaga siyang nilabag na karapatang pantao. So I think kaya niya to pinagsasabi para ilihis yung totoong issue. Lalo pat ang dami nang nagsasalita, si Arturo Las Cañas, Edgar Matobato, yung mga taong nabiktima niya, 'di ba? Ang dami nang nagsasalita about and ukol sa kanya. And then, kaya nga siya galit na galit because bakit daw walang opposition? So, in the first place, bakit magkakaroon ng opposition kung tama naman yung ginagawa ng gobyerno? Kasi nung panahon niya, ang dami daw oppose sa kanyang mga ginagawa. Abay, sino naman yung hindi o-oppose sa mga ginagawa mo kung puro naman mali? 'Di ba? Now, ito na yung napasok sa isip niya. I think this is the, effect ng fentanyl sa kanyang pag-iisip. Tama ata si President Bongbong Marcos na epekto na to ng fentanyl. Kasi kung ano-ano na yung iniisip niya, guys, kung ano-ano na yung pumapasok sa kanyang pag-iisip. Tingnan nyo ano ang fentanyl? Basahin natin. Ang fentanyl ay isang malakas na synthetic opioid na gamot na inaprubahan para gamitin bilang analgesic, pain reliever, at pampamanhid. So, alam nyo, di ba guys, kung bakit nakaganito lagi si former President Duterte? Because na-aksidente siya noong bata siya, and then yung kanyang panga nagkaroon ng, long time na never-ending pain. Talagang sumasakit yan yung dito niya, and kailangan niyang mag-take ng fentanyl prescribed ng doktor. Pero ito ay mayroong epekto sa pag-iisip. Kabilang na dito ang relaxation, euphoria, pain relief, sedation, confusion, drowsiness, dizziness, and blah blah blah. Kaya nga ang dami niya ng mga pinagsasabi na parang noon paninindigan niya, tapos ngayon iba na. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, nung nakaraang araw, ang sabi niya, wag na wag niyong kukontrahin ang gobyerno niyo dahil unang-una, civilian lang kayo, tapos hindi kayo yung nag-i-implement ng batas. So ngayon, na hindi na siya presidente, taliwas na yung kanyang ginagawa sa kanyang utos. Dahil siya na mismo ang lumalabag sa kanyang mga batas, mga gusto noon, and diba, naman talaga, nakakapagtaka na nung panahon niya, bawal siyang atakihin, pero ngayon na hindi na siya presidente, abay gusto niyang atakihin itong gobyerno. Parang mali naman ata yun. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.